Binigyang diin ng mga otoridad sa Dipakulaw, Aurora na hindi sila nagkulang sa paalala kaugnay sa mapanganib na alon sa kanilang lugar. Nag-inspeksyon pangaraw si Ateneo coach Tab Baldwin bago magsagawa ng team building activity kung saan nga namatay sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kaliwat ka ng warning signages. Yan ang bubungad sa mga pupunta rito sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Karamihan dito matatagpuan sa may bahagi ng kalsada ilang metro ang layo bago marating ang mismong beach. Ang ilan, babala sa presensya ng rip current o yung mabilis na agos ng tubig mula sa buhanginan papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Habang ang iba, banta na may nalunod na sa lugar kaya kailangan ng dobleng pag-iingat. Giit ng barangay, hindi sila nagkulang pagdating sa pagpapaalala. Lahat po nang napasok dito, pinagsasabihan namin na huwag silang magpunta sa may current na kwan po tubig. Matapang yung ilog dagat namin. Sabi ko nga po, kumakain ng tao yan. Sasabihin nga po sa akin, sir, ang sulit ko, binabawalan ko, dagat mo ba yan? Ang problema, hindi raw talaga nawawala ang ilang pasaway ng mga turista. Lalo na kapag pinapaliwanag kung gaano kadelikado ang rip current o yung awiwit sa mga ganitong klaseng tubig na open sea. O nga po yung awiwit po na yon, talagang pinapaiwas po namin sa mga tao. Kaya lang po yung mga tao, sir, mas gusto pa nilang puntahan yon, yung awiwit na yon. Sa katunayan, meron pa nga sila ritong babala sa pamamagitan ng kulay ng flag o watawat. Kapag kulay pula, bawal ang anumang aktibidad sa dagat, kabilang na ang paglangoy at paglaot dito. Kabaligtaran naman kapag berde o luntian. Pero dahil pasado alas 2 na ng hapon noong June 8 nang mangyari ang trahedya, kulay pula raw ang nakataas na watawat sa lugar, lalo't pa high tide na sa mga oras na yun. Ito ang araw nang malunod ang dalawang basketbolista mula sa Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng resort kung sa nag-check-in ng team ng Ateneo Blue Eagles na kahit sila may mga paalala rin sa bisita. Sabi ng pamunuan ng resort, nag-ocular inspection daw dito sa lugar sina Coach Tab Baldwin noong May 7, isang buwan bago mangyari ang team building activity. Kabilang daw sa mga chinek yung lagay ng dagat, oras kung kailang high tide at low tide, maging yung estado ng buhangin. Kabilang daw ang ginawang ocular inspection sa isinumitin nilang ebidensya at bahagi ng salaysay sa NBI. Bagamat pansamantalang sarado muna ang resort sa publiko matapos ang trahedya, meron daw silang signages at house rules sa loob ng mga kabana o kwarto, kabilang na ang mga dapat gawin oras makaranas ng rip current. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.